mainit na sa labas, mas mainit pa sa lubong dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po ako'y natutuwa. Magsiupo po tayo. Lagi ako natutuwa dito makabisita sa Las Piñas. Naalala ko nung kampanya, nung dumadaan kami rito. Nako, siguro, siguro dito na sa Las Piñas yung pinakamalalakas ang boses ng mga Pilipino nandito sa... Nakita ninyo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong napakainit na salubong. Kami po ay nandito at maraming salamat sa ating mga local officials. Mayor April, tama po yung sinasabi niya. Matagal na po kaming magkaibigan. Magdadalawampung taon na ako. Nakakalata yung mga edad natin pagka nababanggit ko yung mga ilang taon na magkasama. At kaya naman nakakatuwa na makabisita ulit sa inyo. Lalong-lalo na dahil po ang sadya ko rito ay tignan ang pag-implementa nitong aming mga bagong programa na parang pagsama-sama at pag-uugnay at pagtulungan ng national government at saka ng local government. Dalawa po itong programa na aming pinag-uusapan. Unang-una ay yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund po. Yan po ay talagang pondo na itinatabi para sa local government. Yun lamang, nung naging gobernador po ako ng 9 na taon doon sa amin sa Ilocos Norte, sa buong 9 na taon na yun, ni isang kusing hindi namin nakita ang LGSF. At yung aking mga kapwa na local government official, tinatanong ko sa kanila, kayo ba may nakuha? Sabi nila, wala naman, hindi namin alam kung paano gagawin. Walang maliwanag na paraan upang magkapag-avail, makakuha nitong pondong ito. Kaya sabi ko naman, napakasayang. At isa pa, ang isang natutunan ko po bilang gobernador ay na kailangan ang lahat ng gagawin ng national government, kailangan kasama ang local government. Dahil ganito po, unang-una, kapag national government lang ang gumagalaw, napakabagal po at ang daming kailangan gawin, ang daming dadaanan, ang daming kailangan na kung ano-anong dokumento, magpupuntahan pa ng mga tao para sa malalaki opisina, sa regional office, bago makuha yung kanilang tulong. Ilang araw yun, 2 araw bago makuha yung kompletong papeles, bago makuha kung ano man yung kanilang hinihingi. Kaya sabi ko, handang-handa naman, imbis na kami sa national government, gagawin pa namin yung region namin, hanggang region lang kami. Kadalasan hanggang region lang ang mga opisina, mga ahensya namin. Kaya sabi ko, ba't di natin ibigay na sa ating mga local government? Dahil hindi na tayo maghahanap ng tauhan na tutulong sa atin. Nandyan na sila. Araw-araw sila, sa araw-araw nagtatrabaho ang local government official. Andyan na, nasa lokal, alam nila kung ano ang problema, alam nila lahat ng solusyon na maaari ring gawin para dun sa mga problema ang hinaharap ng local government. At sabi ko, tama yan para maging yung tinatawag namin na whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng pamahalaan, lahat ng ahensya, at lahat, national at saka local, ay nagtutulungan. Magandang kooperasyon, magandang ugnayan, at magiging magandang koordinasyon upang talaga naman madaling paabutin sa taong bayan kung ano man ang tulong na yan. Kaya yan po ay binabana po namin ang LGSF sa ating mga probinsya, sa ating mga lungsod, sa ating mga bayan. At sila na ang mamamahala, kayo na ang mamamahala nito. Dahil para mabilis ngayon, kung ginawa naming national ito, baka inaabot tayo ng ilang buwan pa. Kundi ngayon, nandito na ito, nakapagsimula na tayo. And that's why, kaya patuloy namin ginagawa ito upang matiyak namin na lahat ng mga nangangailangan, lahat ng humihingi ng tulong
ay mabibigyan ng tulong na aalalayan ng pamahalaan. Kaya ang unang-una, siyempre, ay ang konting tulong ay bilang pagbigay ng bigas. Itong tigsa 10 kilo na sako ng bigas ay binibigay po namin sa mga alam naming nangangailangan. At yung pong listahan ng mga nangangailangan, kinukuha din po namin sa local government. Dahil imbis na ang national government, magpapaikot pa kami ng tao, magsisurvey-survey pa kung sino ang dapat talagang tulungan. Nandyan naman ang mga listahan, alam na ng mga local government, lalo na sa barangay level. Lahat ng barangay, alam ninyo, bahay-bahay kung ano ba talagang sitwasyon. Kaya napapabilis at napapaaga ang pagdating ng serbisyo sa taong bayan. Kaya po, ito ay yung unang bahagi. May LGSF ko kasama. Isang bahagi lang po doon sa LGSF na pondo, itong pagbigay ng bigas. At huwag niyo pong alalahanin, itong bigayan ng bigas na ito, hindi po minsanan ito. Itong pagbigay namin ng 10 kilo ng sako ng bigas, gagawin po namin 6 na beses bawat taon. Kaya kahit papano, every 2 months, bawat 2 buwan, meron tayong maibababa ulit na mga na ganito, ng ganitong tigsa 10 kilo. Upang naman, mahirap naman yung minsanan lang. Alam naman po natin na lalo na ng mga panahon kagaya ngayon, sigurado ko na nabalitaan ninyo na may malaking gera sa gitnang silangan. At ang naging resulta nito, ay nagtaasan ang presyo ng langis. At alam naman po natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sumasabay po ang lahat ng bilihin. Hindi po namin ginawa ito dahil dun sa gera. Talagang gagawin na po namin ito na taon lang, na ngayon pa, na napakabigat ng hamon na hinaharap ng taong bayan, ng hinaharap ng buong Pilipinas, ay nandito na yung programa para sa pagtulong natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, ng kailangan ng alalay. Yan po ang naging programa po namin sa LGSF. Meron din po isa pa na programa. Ito naman ay para sa mga barangay. At ito ay nanggaling sa tinatawag na Socio-Civic Programs Fund. Ito po ay isa pang pondo, ay sabi namin, dapat naman talaga, yan din, ganun din ang pag-iisip na dapat ibaba na natin kagad para maibigay na kagad sa taong bayan ang tulong na nanggaling sa national government. Alam niyo po, na tapat ang paniwala ko na napakahalaga ng ginagampanan ng ating mga local government. Napakahalaga ang kanilang serbisyo, napakahalaga ang kanilang trabaho. Dahil po, isipin po ninyo, kahit gaano kaganda ang programa ng national government, kahit na gaano karami ang tulong na dinadala ng national government, kapag hindi po kami nagtutulungan ng mga lokal, ay hindi po mararamdaman lahat ng magagandang programang yan. Hindi po mararamdaman lahat na po ng tulong yan. Kaya kailangan na maganda ang ugnayan ng national at saka local para nga maging successful, para maging matagumpay itong ating mga ginagawa. Para po sa mga barangay, ang ginawa po namin, kada barangay ay bibigyan natin ng 200,000 piso. At yung hinihiling lang namin sa mga barangay official ay na yung 200,000 piso na yun ay kalahati gagamitin sa mga scholar. Kaya tigda 20,000 piso ang scholar sa bawat barangay, kaya bawat barangay ay 5 na scholar at 100,000 ng pera na ibibigay natin ay sa kanila mapupunta. Napaka-importante po na tulungan natin ang ating mga kabataan para naman sila ay may magandang pinag-aralan, para matulungan nila ang sarili nila, at matulungan nila mga pamilya nila, matulungan nila ang kanilang barangay, ang kanilang bayan, ang kanilang probinsya, at ang buong Pilipinas. Kaya po, kung
kung ang bilang ng barangay, mga 42,000, more or less, 42,000, tiglilima yun, makakatulong tayo ng labis ng 200,000 na scholar. Ay napakalaking bagay po noon. Para naman maging training, maging maganda na ang training ng mga kabataan natin. Pagdating ng panahon, tapos na silang pag-aaral, dahil maganda ang kanilang naging pinag-aralan, meron silang magandang trabaho na makuha, tutulong sila sa pag-ahon, sa kahirapan ng kanilang mga komunidad, at makikita natin, handa na sila. Pagka naman kami naman na nandito ngayon, na nakaupo sa mga matataas na posisyon, hindi naman ito na forever. Lilipas din kami. Kaya naman, kailangan na handa na ang ating mga kabataan para sila naman ang mamumuno. Sila naman ang magiging leader natin. Kaya yan ang magiging kinabukasan kapag maganda ang pinag-aralan ng ating mga kabataan. Kaya't sinama po namin doon sa binigay nating pondo sa mga barangay ang pagbigay at pagtulong sa mga scholar. Kaya po, patuloy lang po ang aming ginagawa. At sinasabi ko sa lahat ng ating mga opisyal, kapag maging maganda, siyempre, bago pa lang itong programang ito ngunit, pagka maganda ang ating maging resulta dito sa ating mga ginagawa, kapag maayos at maganda at mabilis ang pagbaba ng tulong sa ating mga kababayan, ay asahan ninyo sa 2027, lalakihin po natin ang pondo para dito sa LGSF at saka sa SPPF. Kaya po, ay wag po kayong mag-isip na iniwanan na kayo, kagaya ng sabi ng ating butihin na mayor, hindi kayo nag-iisa, nandito po ang inyong pamahalaan. At hindi lamang para dito para sa mga programang ito, kung hindi patuloy po aming pag-iisip at paghahanap ng iba't ibang paraan upang tulungan ang ating mga kababayan na matulungan, na nangangailangan ng tulong, pagandahin ang mga buhay, at kahit papano, sana po ay magdala ng konting ginhawa. Alam po naman namin na mahirap ang buhay. Ngunit kahit kaunti lang, may makatulong po kami, gagawin po namin. At kami nakikinig po naman sa inyo. Hindi lang kami basta't nagsasabi sa inyo kung ano yung mangyayari. Ngunit nakikinig din kami sa taong bayan para malaman namin ano ba ang inyong pangangailangan. Kaya sabihan po niyo kami para alam po namin ang gagawin namin, at kung kaya namin gawin, hanggat kaya ng ating pamahalaan, hanggat kaya namin gawin, ay gagawin namin para sa inyo. At tapat kami sa aming katungkulan na ang pamahalaan ay nandiyan upang alagaan ang taong bayan, upang tulungan, upang gawing maganda ang kanilang buhay at maproteksyonan ang ating mga kababayan. Yun lamang po. At sana po ay magkita tayo ulit at hindi masyadong matagal ay maririnig ko ulit ang mga sigaw ninyo. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.